Magandang araw, Sir Nard, at sa mga nakikinig sa channel mo. Ako nga po pala si Rosalie, 47 taong gulang na pero wala pang asawa't anak. Matandang dalaga na kumbaga. Isa akong bagong tagapakinig sa inyong channel. Nirekomenda lang ito ng aking sundalong pamangkin na si Josh. Pakibati na lang din po sa kanya. Salamat. Hello po, Sir Josh, at kay Ma'am Rosalie. Salamat po sa pagbahagi ninyo ng inyong mga karanasan. Salamat po. Ingat po palagi. God bless. Palaging nakikinig ang pamangkin ko sa inyong channel. At nakikinig din ako kapag bumibisita siya sa bahay namin. Tapos pinipilit niya ako magpadala din ng kwento sa inyo, kaya ito na nga. Sana ay mabasa nyo ito at may bahagi din sa inyong channel. Ang kwentong ito ay totoong nangyari noong bata pa kami ng kapatid ko na papa ni Josh. Ang pangalan niya ay Jose. Nagsimula ito noong may bagong pamilyang lumipat sa baryo namin sa Capiz. Tawagin na lang natin silang pamilya Villanueva. Sa simula ay wala naman kaming problema sa pamilyang yon. Kahit na medyo mailap sila sa ibang mga tao at iniiwasang makipagsalamuha sa amin. Wala naman iyong kaso sa amin. Kapag may okasyon, ay palagi pa rin namin silang iniimbita na pumunta sa bahay namin. Kapag piyesta, kami na mismo ang naghahatid ng mga pagkain sa bahay nila. 5 sila sa pamilya Villanueva. Ang padre di pamilya ay tawagin na lang natin sa pangalang Mang Berto. Siya ang pinakatahimik sa kanila. Napakabihira lamang naming makitang nagsasalita ito. Malaki itong tao at malaki din ang boses. Kaya matatakot talaga ang mga batang kagaya ko na lumapit sa kanya. Si Aling Lucenda naman, ang kanyang asawa na kagaya ni Mang Berto, ay tahimik din. Ang sabi nila, lagpas 50 taong gulang na ito, pero kung titingnan ang itsura at katawan ni Aling Lucenda, hindi halatang may edad na ito dahil napakaganda at parang katawang dalaga pa. Ang panganay naman nila ay si Esmeralda, dalaga pa, maputi at maganda. Hindi din ito palalabas ng bahay, pero kung itatabi sa ina nito ay mapagkakamalang magkapatid lamang ang dalawa. Ang dalawang kapatid naman ni Esmeralda ay sina Antonio at Edmar. Palagi namin silang nakikita kapag mag-iigib ng tubig sa balon sa ibabang bahagi ng lugar namin. Ang baryo kasi namin ay nasa mababang bahagi ng bundok at kailangan dalhin pa pababa ang mga timba para lang makakuha ng tubig. Ang pamilya Villanueva ay maraming dalang mga hayop paglipat nila sa baryo namin. Mga kambing, manok, bibi at baka. Hindi naman iyon nakakapagtaka dahil yun din ang karaniwang ginagawa ng mga tao sa amin. Sa katunayan nga ay may mga alaga din kaming mga kahayupan noong mga panahong yon. Umpisa pa lamang ay sinabihan na kami ni Mama na iwasan naming makihalubilo sa pamilya Villanueva. Kahit tinatanong ko siya palagi kung bakit. Wala naman siyang maibigay sa akin ng rason. Pero kahit ganon, ay malaki ang respeto namin kay Mama, pati na rin ang ibang mga kabaryo namin. Anak kasi si Mama ng kilalang babaylan sa lugar namin noon, kaya inisip ko na lang na baka may nalalaman siyang mga bagay na bawal ibahagi sa iba. Kaya sinunod ko na lamang ang mga utos niya sa akin o sa amin. Kahit maliit, ay payapa naman ang baryo namin. Hanggang isang araw ay nagbago bigla ang lahat. Maraming mga hayop ang natagpuang patay sa baryo namin. Halos lahat ng pamilyang nag-aalaga ng mga hayop ay namatayan. Kabilang na rin ang pamilya Villanueva. Pero ang mga alaga lang namin ang hindi nabawasan. Walang makapagpaliwanag sa tunay na nangyari noon. Kaya doon na nagsimulang maging mainit
ang pakikitungo ng mga Villanueva sa amin. Sinisisi nila si Mama at pinagbintang ang aswang na siyang pumatay sa mga alagang hayop ng aming mga kababaryo. Wala namang naniniwala sa kanila kasi kilala ng mga tao ang aking ina bilang isang mabait na tao at matulungin sa kapwa. Pero hindi tumigil ang pamilya Villanueva. Para bang sinasadya nilang siraan si Mama. Marami silang ikinakalat na kwento na kisyo mangkukulam daw si Mama o di kaya ay aswang. Minsan daw kasi nakikita nilang nakamasid si Mama sa bintana nila. Pero bilang anak ni Mama, mas naniniwala ako sa kanya. Lalo't halos laging kaming dalawa lang ang magkasama sa bahay. Ako ang buhay na patunay na walang katotohanan ang mga paratang nila sa aking ina. Pero hindi naman natin makukontrol ang utak ng mga tao. Kaya unti-unting nakumbinsi ng pamilyang yon ang ibang mga kababaryo namin. Kahit na ang mga dating kaibigan ni Mama ay umiwas na rin sa kanya. Dati, kada linggo, ay may mga taong tumatambay sa bahay namin para makipagkwentuhan kay Mama. Pero nung tumagal, ay bilang na lang sa daliri ang mga pumupunta sa amin. Dumami na rin ang mga kumalat na tsismis. Nakita rin daw nila si Mama na nasa bubong ng kanilang bahay. O hindi kaya ay naaktuhang pinapatay ang mga hayop nila. Halos araw-araw akong nakikipag-away noon para lang dipinsahan si Mama. Pero palagi niya akong inaawat. Wala raw akong kailangang patunayan kasi alam ko naman sa sarili ko ang totoo. Mahirap ang sitwasyon, pero nang tumagal ay nakasanayan na lang naming tatlo ni na Mama at Jose. Bata pa lamang ang kapatid ko noong mga panahong iyon at hindi pa alam kung anong mga nangyayari sa paligid. Dahil dalagitan na ako ng mga panahong iyon, malinaw ko pang naaalala ang lahat ng mga nangyari. At hanggang ngayon ay dala-dala ko pa rin ang sugat ng nakaraan. Isang gabi ay nagising na lamang kaming tatlo sa ingay at liwanag na nanggagaling sa labas. Ang mga tao pala sa baryo namin ay nasa labas ng aming tahanan at may dala-dala silang mga sulo. Si Mama ang umarap sa kanila at tinanong kung ano raw ba ang problema. Sabi ni Mang Berto na nangunguna noon sa naganap na pagsugod, hindi na raw nila matiis ang pangaaswang ni Mama sa kanila. Kaya mas makabubuti raw kung lumayo na lang kami. Alam kong mahirap iyon sa amin, lalo na sa Mama ko. Dahil ang bahay na tinitirahan namin noon ay pundar pa ng aming ama noong nabubuhay ito. Pero nagulat ako nang pumayag ang ina ko na umalis kami nang walang pag-aalinlangan. Lumapit kami sa kabilang baryo kung saan nakatira ang kapatid ni Mama na si Tito Tunying. Isa itong manggagamot, yung manggagamot na nanggagamot ng mga sugat at nangihilot sa mga may problema sa buto. Baka kasi isipin yung manggagamot na albularyo. Magkaiba pa po yun, Sir Nard. Mag-isa lang sa buhay si Tito Tunying. Bukod sa panggagamot, ay nagtatanim ng mga gulay at prutas ang ikinabubuhay niya. Tumutulong din kami ni Jose sa kanya. Dahil doon, ay nakahiligan ko na rin ang pagtatanim ng iba't ibang klase ng halaman na nakakain ang mga bunga, kagaya ng ampalaya, kalabasa at kung ano-ano pa. Payapa ang buhay namin kasama si Tito Tunying. Kahit madalas itong abala
ay hindi niya pa rin kami pinapabayaan ni Jose. Naaalala ko rin na minsan ay ginawan niya kaming magkapatid ng laruan gawa sa kahoy. Nakalimutan na namin ang dating buhay namin sa pinanggalingan naming baryo at naging kontento na sa payak na pamumuhay kasama sina mama at tito. Pero isang araw ay humihingal na dumating si Aling Mercy sa bahay ni tito. Si Aling Mercy ay isa sa mga dating kaibigan ni mama na laging nakatambay noon sa bahay namin tuwing araw ng linggo. Pero noong pinaghihinalaan na aswang si mama, ay hindi na ito bumisita pa sa bahay. Tinanong ito ni mama kung ano ang nangyari, habang ako naman ay nakikinig lang sa loob ng kwarto kung ano ang pinag-uusapan nila. Nakadikit pa ang tenga ko sa pader para maintindihan ng mabuti ang kanilang mga sasabihin. Sabi ni Aling Mercy, ilang araw na raw na inaaswang ang anak nitong si Marisa na 7 buwan nang nagdadalang tao. Wala na akong magagawa dyan, pero sayang ang pagkakataong ito, Mercy. Kung tutulungan kita, mapapatunayan ko na hindi ako ang aswang na tinutukoy ng pamilya Villanueva. Naaalala ko pang sabi noon ni mama. Hindi ko rin siya masisi kung nasungitan man niya ang dating kaibigan. Ikaw ba naman ang pagkamala na aswang at palayasin sa bahay niyo? Pagkatapos ng makalayo ka na, ay hihingian ka na ng tulong ng mga taong nagpalaya sa iyo. Humingi ng tawad si Aling Mercy sa aking ina at sinabing, kahit umalis na kami sa baryo namin, ay hindi pa rin naman natigil ang pangaaswang sa mga hayop doon. Pero hinayaan na lang daw nila iyon. Mas maigi na raw na hayop ang aswangin kisa naman yung mga tao sa dating baryo namin. Pero nang anak na ni Aling Mercy ang inaaswang, ay doon na nito nilakasan ng loob para puntahan kami. Alam kasi nito na walang ibang makakatulong kay Marisa kundi si mama. Kung anak mo yun, alam kong gagawin mo ang lahat para lang protektahan siya. Yung sinabing iyon ni Aling Mercy ay isa sa mga pinakatumatak sa isip ko noong mga panahong iyon. Nasabi ko noon sa sarili ko, sa kabila ng aking murang edad, na kapag naging nanay ako, gagawin ko rin ang lahat para sa anak ko, lalo na kung nasa panganib ang buhay nito. Si mama ay may alam tungkol sa mga panlaban sa aswang. Wala na siyang pakialam sa iisipin at maaaring maging reaksyon ng mga tao sa oras na makita siyang tumutulong muli sa dati naming baryo. Hindi siya pumayag na tulungan si Aling Mercy para lang linisin ang pangalan niya. Tumulong siya kasi yun daw ang nararapat. Isinama ako ni mama sa dati naming baryo. Nang makarating kami ron, ay ramdam ko ang tensyon ng mga tao. Hindi ko alam kung dahil ba iyon sa nahihiya at nagsisisi sila sa mga ginawa nila sa amin, o baka dahil iniisip pa rin nila na aswang talaga si mama. Dinala kami ni Aling Mercy sa bahay niya. Hindi ako pinapasok ni mama sa loob. Hindi raw pwede sa mga bata ang mga gagawin niyang ritual. Pero ang alam ko, may binigay na kwenta si mama na may orasyon kay Marisa bago kami umalis. Ayon sa narinig ko, kada gabi raw naiinitan si Marisa kahit napakalamig ng panahon. Doon nalaman ng buong pamilya ni Aling Mercy na inaaswang na ito
Pero mula nang isuot ni Marisa ang kwintas na binigay ng aking ina, hindi na ito nakaramdam pa ulit ng init sa gabi. Nanganak daw ng isang malusog na lalaki si Marisa, sabi ni Aling Mercy nang bumisita itong muli sa amin. Labis ang pasasalamat nito kay Mama at may dala-dala pa itong mga isda at gulay na pasalubong raw para sa aking ina. Kasama niya rin ang iba pa naming mga kababaryo na pulos ng hingi ng tawad kay Mama. Kinausap ng mga ito ang aking ina at kinumbinsing bumalik na sa dati naming bahay. Ang sabi nila ay nakakaramdam sila ng kaligtasan kapag naroon si Mama. Hindi ko maiwasang mapaismid ng mamukhaan ang karamihan sa kanila. Mga muka na nasilayan at tinandaan ko noong gabing pinalayas kami sa bahay namin ng mga dati naming kababaryo. Ang pamilya Villanueva lang ang hindi ko nakita noong araw na iyon. Kahit nang makabalik na kami sa dati naming bahay, napansin kong ang mag-anak na dayo lamang ang tila hindi masaya sa aming pagbabalik. Tinuruan ni Mama ang mga tao sa baryo namin na magbudbud ng asin sa paligid ng bakuran, pati na rin sa mga alagang hayop para hindi aswangin ang mga ito. Nabawasan naman ang kaso ng mga hayop na namamatay bukod lang sa pamilya ng Villanueva na palagi pa ring namamatayan ng hayop. Sa tingin ko, hindi nila sinunod ang payo ni Mama na magbudbud ng asin o baka sila mismo ang takot sa asin. Oo, Sir Nard, simula pa lang ay may hinala na akong hindi sila ordinaryo. Pakiramdam ko, sila talaga yung may lahing aswang. Kahit walang sinasabi si Mama tungkol sa kanila, ay alam kong iyon din ang nararamdaman niya. Sa tingin ko pa nga, ay ginawa lang nila ng kwento si Mama para paalisin kami at malaya na nilang magagawa ang pagkakalat ng lagim sa baryo namin. Pero nag-iba ang tingin ko sa kanila nang isang gabi ay narinig kong may umiiyak na kumakatok at tumatawag sa pinto namin. Mahimbing akong natutulog noon, pero nagising ako nang maramdaman kong bumangon si Mama. Sinundan ko siya sa pinto at nang binuksan niya ito, tumambad sa amin ang umiiyak na si Mang Berto. Isinama kami ni Mama sa bahay ng mga Villanueva. Ako at si Tito Tonyeng. Manganganak na raw kasi ang anak ni Mang Berto na si Esmeralda. Sabi raw kasi ng nurse na kinuha pa nila sa syudad ay masyadong masilan ang pagbubuntis nito at maaaring mamatay ang bata, pati na rin si Esmeralda. Ayon pa kay Mang Berto, ilang gabi na raw na nararamdaman ng mag-anak na may dumadaan-daan sa bubong ng bahay ng mga ito. Kaya malakas ang kutob ng mga itong inaaswang si Esmeralda. Kaya napilitan na rin si Mang Berto na lumapit kay Mama para humingi ng tulong. Ito tuloy